Samantala, programa sa kalusugan, lalo na sa nutrisyon, suporta sa edukasyon at tiyaking ligtas at protektado ang mga bata sa Maguindanao del Norte mula sa pang-aabuso. Ito ang inilahad ni Governor Datu Tukaw Mastura sa kanyang State of the Children's Address sa isinagawang Children's Congress ng Lalawigan kasabay ng pagdiriwang ng Children's Month. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sexual abuse or exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata, ipaglaban. Ito ang tema ng selebrasyon ng Children's Month ngayong taon. Sa kanyang unang State of the Children's Address sa isinagawang Children's Congress, ito ang pangako ni Lolo Gov. D. Tom sa mga bata. Ang pagdiriwang natin ngayon ay patunay ng ating matatag na pangako na pangalagaan ang inyong karapatan at pagtiyak na lalaki ang bawat bata sa Maguindanao del Norte na may dignidad, pag-asa at magandang oportunidad sa buhay. Kaya bilang inyong lolo o apo ko sa Maguindanao del Norte, ipaglalaban ko ang inyong kaligtasan. Ipaglalaban ko ang inyong karapatan. Sa mga bata at sa inyong mga magulang, huwag kayong basta-bastang magpaloko sa mga mapaninlang at magpasamantala online o sa iba't ibang social media platforms. Bago ang soka ng gobernador, nagkaroon din ng orientation at lecture ang Provincial Police Office ng Maguindanao del Norte sa pangunguna ni Police Colonel Victor Rito. This Children's Congress reflects our shared commitment to uphold the 5 pillars of child's right: survival, development, protection, participation, and governance. It reminds us of our responsibilities as public servants to protect our young generation because they are the hope of our nation. Bilang inyong kapulisan, sinisiguro namin na kayo ay ligtas sa paaralan, sa komunidad, at maging sa online. Patuloy namin pinapangalagaan ang inyong karapatan laban sa bullying, pang-aabuso, at anumang uri ng karahasan. Kasabay ng programang pamamahagi ng school kits sa mga dumalo mula sa iba't ibang munisipyo sa Maguindanao del Norte. Masaya ring nakisayaw ang kabataan sa pasorpresang handog ng pamahalaang panlalawigan. Lubos naman ang suporta ng mga katuwang na ahensya sa pagsusulong ng isang ligtas na kinabukasan para sa mga kabataang pag-asa ng bayan. Ang programang ito ay bahagi na patuloy na nagpapatupad ng mga gender and development initiative ng probinsya at bilang isang dating implementor ng GAD, Gender and Development, noong ako'y mayor sa Sultan Kudarat Municipality at bilang Chief of Staff ng ating Governor. Sa ngayon, isa po ako sa gumagabay sa programa para sa mga kabataan at mga munting bata natin. Personal kong naunawaan ang kahalagaan ng programang ito at kung paano nito binabago ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya inihikayat natin ang lahat ng municipal LGUs na maging aktibo sa GAD-related activities. Dahil bawat pakikilahok, small or big, ay nagdadala ng positive change sa ating komunidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.